17 years ako nagtatrabaho sa government. Nakikita ko kung ano ang nangyayari sa ating gobyerno. Ano ang pagkukulang ng ating gobyerno at ano ang umaabuso sa ating gobyerno. So wala akong magawa dahil ako isa lang ordinary empleyado, inuutusan lang ng mga matataas, inuutusan lang ng ayon sa mga regulations. So after 17 years, I decide for early retirement. Nag-early retirement ako at pumunta ng abroad. Pumunta ako ng abroad for more than 4 years nagtatrabaho. After that, nasisense ko na parang kulang ang buhay ko dahil nasanay ako sa tinatawag public service. Ayaw ko nang bumalik sa government kung nakikita ko ang gobyerno ay parehas din. Walang pagbabago sa gobyerno. Ang nagbabago lang mga tao. So yung sistema, hindi pa rin nagbabago. So paano ang may tutulong natin para sa pagbabago ng government? Ang iba tatakbo sa politiko para magbago daw. Ang iba kung anong gagawin para magbago, iba nag-rally, iba kung anong gagawin para matulungan magbago. Pero wala pa rin pagbabago. Ang nagbago ang tao. Ang nagbago ang bulsa ng tao. Ang nagbago ang kanilang mga interes. Pero walang pagbabago sa sistema ng gobyerno. So I realize na baka, hindi ko naman sinabi na kaya, baka makagawa tayo ng isang organization para magtulungan ang mga mahihirap at para tulungan ang kapwa mahihirap at para matulungan din natin ang government sa kanyang mabuti bagay. Hindi masama ang gobyerno. Napakaganda ng gobyerno ng Pilipinas. Ang problema, ang tao sa gobyerno. Tama ba? Huwag kayong magsabing masamang gobyerno. Kaya na sa gobyerno, napakaganda ang layunin ng government. Saan ka nakakita ng gobyerno na pag bumalik ka na isa kang rebuilding, ay bigyan ka pa ng pera, bigyan ka pa ng bahay, bigyan ka pa ng anak buhay, samantala ikaw ay isang kalaban ng gobyerno. Yun ang napakaganda sa gobyerno natin. So napakaganda ang gobyerno natin kasi biro mo yan ha. You are a rebuilding. Rebuilding ka sa 10 taon. Pagbalik mo sa gobyerno, bigyan ka pa ng pera ng gobyerno. Tulungan ka pa sa mga kaso mo. Kaya napakaganda ng gobyerno natin. Kaya lang ang problema, ang mga tao sa gobyerno. Maraming abuso, maraming kurakot, marami ang nag-aabuso until now. At sino ang kalaban ng mga abuso sa gobyerno? Dahil natatakot, dahil binibigyan ng pera, o dahil na rin walang magagawa dahil kulang sa kaalaman. Kung minsan hindi lang kulang sa kaalaman, kung minsan wala talagang ipaglaban. So, na-realize ng inyong founder na kung hindi tayo kilos, sinong kikilos? At kung tayo, kailan? So, I realized, and my experience in government in 17 years, and my experience in abroad for 4 years, isinama ko na at nagdasal ako na sana itong ating itinayong organization will be guided by Allah, will be guided by our Almighty God, will be guided by the Holy Spirit at tutulungan tayo. So with the help of our Almighty Allah, naging successful ang ating organizations. Naging successful dahil ang advocacy ng ating organization is for peace and progress. Sabi ng mga kapatid nating Islam, Assalamu alaikum. Sabi ng Kristiyanos, peace be with you. Ibig sabihin, iisa ang ating layunin, ang magkaroon ng kapayapaan dito sa ating bansang Pilipinas. Pero paano natin ma-achieve ang kapayapaan kung mayroong gulo sa tao sa gobyerno? Kung mayroong korupsyon, kung mayroong druga, kung mayroong political interest, paano natin ma-achieve yan? So kailangan isama natin ang paglaban sa korupsyon, droga, terorismo at kriminalidad. Hindi ko naman sinabi ng ating organization ay handang makipagbakbakan sa kanila. Hindi natin kaya ang gobyerno. Hindi natin kaya makurap. Dahil nasa kanila lahat. Nasa kanila ang justisya, nasa kanila ang impluwensya, nasa kanila pang posisyon. Kaya ang iba nagkaranda pa para tumakbo sa gobyerno para sa kanila ang posisyon. Pero sa task force kasanag, itinatag bilang independent organization na walang ibang amo kundi ang kanyang konsyensya.
Konsyensya ang dapat ang magkaroon sa ating mga task force kasanag. Kaya sabi ko kay Brad Socor, matagal na ako sa Marawi. Kaya tanungin mo dyan sa Marawi, ako lang nag-iisang tao dyan na pumasok during the Marawi siege. At after ng Marawi siege, nag-ground zero, nag-stay ako dyan kasama ang mga brother ko na mga Marawi. Kilala ako dyan. Alam ko ang attitude ng Marawi, masyadong accommodating, masyadong parang hindi ka malamukan dyan dahil sobrang place ng kanilang pagdating ng bisita sa kanila. Pero sabi ko sa kanila, huwag muna natin isipin ang culture. Isipin natin ang sitwasyon ng ating gobyerno kung hindi natin ituloy ang laban na tama. Diba? So, kung minsan makikita nyo, bigla na lang ako pumasok, bigla na lang ako pumunta, bigla na lang ako nandyan ako. Dahil sa totoo lang, tayo lang ang organization na nakapag-file ng kaso na more than 367 cases at 10 na ang nakulong. 16 ang nasuspended at mayroon pang maraming ikukulong. Pasensya na, may isa tayo ditong kapatid na atin din na kumpuin at mataas din ang posisyon dito sa farm. Santusi dahil din sa korupsyon. Kaya nag-iingat din ako. Nag-iingat ako itong pension na rin. Siguro gulong ko na lang may maya kay Brad Socor. Dahil din sa korupsyon. Mataas ang posisyon dito sa farm. Pero hindi ako natatakot na ipaglaban na walang personalan. Ang sa atin, wala tayong sasantusin. Pag nagkamali ka, kurap ka, wala kaming pakialam. Even, nakikita nyo naman, kahit ang senador mismo nagsasalita in favor of task force kasama. Jewel Villanueva. Ibig sabihin, alam na ng Pilipinas kung anong pinaglaban natin. 4 lang ang pinaglaban ng task force kasama. Against tayo sa korupsyon. Kaya lang, hindi natin kayang ipakulong dahil maraming pera. Hindi rin kaya nating ipahinto dahil napaka-influensyado. At hindi rin kaya nating mabawasan dahil tuloy-tuloy ang kanilang enjoyment pag may pera. Pero, ang importante sa kasanag, may konsensya na ayaw namin sa ganyang sistema. Di ba? At least, kahit hindi natin sila mapahinto, hindi natin sila maipakulong, at hindi natin sila kayang bawasan, pero nandyan tayo na lumalaban at nagsasalita in front of them against kami dyan. Pasensya na. Ayaw namin ng korupsyon dahil ayaw namin kasi kami hindi namin matatanggap sa konsensya namin na pinapakain namin sa anak namin, sa pamilya namin ay galing sa pagnanakaw sa bayan at galing sa pera ng bayan. Samantala kami nagdadasal araw-araw sa simbahan, hindi tayo nakukonsensya ng ating buhay ay galing sa pagnanakaw at ang perang ninanakaw ay galing sa taong bayan, galing sa 105 Filipino peoples, Christian man o Muslim, biktima ng korupsyon. Hindi natin nasasabi na Muslim lang ang biktima ng korupsyon, pati Kristiyanos, pati anak nyo, pati apo nyo, biktima ng mga kurakot dyan sa gobyerno. At sino ang organization na naglalaban? Tayo. Kaya wala tayong kaibigan, pagkalaban, marami tayong kaibigan na kakampi pagsama. Dalawa ang mukha ng kasanag, kalaban at kakampi. Kalaban pag gumawa ng mali, kakampi naman pag gumawa ng tama. Yun ang paninindigan ng ating organization. We are guided by divine interventions kasi naniniwala ako na there is only one God. And I believe that na tayo sa kasanag ay kanyang pinagpala at kanyang pinutulungan sa ating alikain. So ganun ang Task Force Kasanag. Since 2009, last year dito tayo nag-celebrate sa Davao, kasi Mindanao. And last year sa Luzon. At last year sa Visayas kasi every year umiikot tayo. Ngayon, punta na tayo ng Visayas sa Bohol. So next year naman, 2025, balik tayo sa Luzon. And next year, balik tayo sa Mindanao. So kanon, ang Task Force Kasanag, walang permanente na officers come and go, pero ang mga taong nagmamahal sa kasanag, kahit walang posisyon,
kahit walang hindi kilala, at least minamahal niya ang organization. At kaya kayo nandito dahil hinikayat ko rin kayo na mahalin natin ang ating organization dahil ang ating organization ay hindi ito ginawa para maglaban-laban tayo dito. Hindi ito ginawa para mag-kompetensya tayo dito. Hindi tayo ginawa na organization para maghanap buhay tayo dito. Ginawa natin ito para tulungan, mahalin, buhayin at palawakin sa isang advokasya ang pagtulong sa kapwa at sa bayan. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan. Nothing more, nothing less. Kaya ganon ang Task Force Kasanag. Since 2009 up to the present, we are already 15 years in service to the Filipino people. Ngayon, may mga problema nag-arise sa Kasanag. Starting from Davao, starting from one of the officers, 2 officers, 3 officers. Sabi ko, we cannot deny the fact na hindi din natin control ang mga pag-iisip ng ating kapatid. May mga pag-iisip na kung minsan ay hindi nasang-ayon at hindi na naintindihan at kung minsan nakakalimutan na kung ano talaga ang ipinasok niya sa organization. Ang tao kung minsan ay malibutin, marupok, madaling lumimot, di ba? May kanta yan, no? Ang tao'y marupok, madaling lumimot sa Diyos na siya ang may gawa, di ba? So maraming Pilipino na nakakalimot palagi na siya pala ay Pilipino at dapat niya ipagtanggol ang mga Pilipino at dapat niya ipagtanggol ang bansang Pilipinas. This is not only for the soldiers. This is not only for the government, but we are also part of the government because we are people in government. Diba? Tayo ang Indiano. Dahil tayo ay may karapatan bilang isang Pilipino. Pero nakakalimutan natin kung minsan. Ganun din sa Task Force Kasanag. Nagkaroon din tayo ng pagkalimot na tayo pala ay magbigay ng prestige, honor sa ating organization. Kaya sa ating panunumpa, nandiyan we bring honor and prestige, magbigay tayo ng karangalan. Pero yung iba, hindi na karangalan ang nagbibigay kahihiyan. Kaya para na lang sa ngalan ng organizations, pumunta ako dito para ayusin. So magmula ngayon, with OIC begin, I instruct them that effective today, lahat ng dokumento, lahat ng identifications, lahat mayroong tinatawag na official seal or dry seal. No? Sino sa inyo nakapanutaryo? Nilalagay dyan ng dry seal. So I address all chapters from Mindanao, not only Mindanao, Luzon, na stop using any document without dry seal. Or else, ako na mismo ang magkaroon ng problema sa akin. So, effective July 1, may dry seal na tayo kasi pinagawa ka lang, isang buwan kaya gagawin. So, hold lahat ng document. Wala ko nang lalabas. Until such time, by July 1, lalabas na ang totoong dry seal. Wala na. Kasi lalabas-labas yung minsan, may nabasa ako, nakasampung signature na ko, brother. Hindi ko pa alam. Nauna pa ang ibang sir, may memo ka dito, may memo ka doon, may memo. Dami ko ng memo. Oo. May mga liter o ano na. Siyempre sa electronic signature, kayang gawin ngayon, sa lalo pa ngayon. Pero hindi na ako nakikipag-argue kasi sabi ko, may mali din kami kasi wala tayong dry cells. So effective today, June 1, last day, ipinahinto ko na lahat ng mga document. Until such time, meron na tayong official seal o dry seal. Dry seal, isa lang ang hawak doon sa cellphone. So ibig sabihin, iikutin mo ng Mindanao ngayon. In fact, nauna dito sa Lanao, meron kaming meeting kahapon doon sa Davao. Pero hindi pa yan, kulang pa yan. Isama ko pa si director ng Davao. Pupuntaan pa natin, ikutin natin habang dito ako para ipaalam sa kanila na ganito ang ating setup of command system.
natin. Meron na talagang dry cell. So hindi na kung marunong man gumagawa ng document, pag walang cell, huwag nating pakinggan. Ibig sabihin, nagkaintindihan na tayo nung harap si founder. Dito nga ako para ako ang magsalita. Di ba? So ibig sabihin, ako na kasi kung hindi ako pupunta, baka iba naman magsalita, hindi sa akin. Baka ako nagsasalita, tapos yan sa kahapon sinabi ko, ang problema ng Filipino brother, pag pinadalhan mo ng salita, binabawasan. Pag pinadalhan mo ng pera, binabawasan. Kaya, ang maganda, ako na talaga magsasalita. Kasi kung hindi ako pupunta sa inyo para magsalita, pwede naman iba magsalita. Kung hindi kulang, sobra. So ako na mismo nagsasabi na wala po nang lalabas na dokumento until such time, hintayin lalabas ang ating dry cell sa July 1 at yan ay formal na and final. Kung sinong director, sinong OIC, sinong official, sinong na-terminate, sinong na-suspended, sinong may pananagutan, at sinong dapat mag-fine. Diba? So yun ang ating tinatawag official cell dahil isa lang ang hawak noon ay walang iba ang central office. So clear? Walang combination, walang for the meantime, until just tayo lalabas ang ating official cell. All is status quo. So ngayon, pangalawa, anong ito ang TFT Elite? TFT Elite is launching on last January 29 with our chairwoman, yan sa kapatid ko si Tita. So siya yung ang chairman ng TFT Elite. Bakit ginawa ang TFT Elite? Para ma-clarify kayo. Ang TFT Elite, pag sinasabing elite, hindi naman ibig sabihin mayaman sila. Ang ginagawa ng elite ay may kakayahang tumulong. No? Ibig sabihin, si Brad Sukor pwedeng mag-elite kasi may kakayahang tumulong. Or sino sa ating mga members na may kakayahang tumulong. So ngayon, kung may kakayahan kang tumulong, you want to join elite, pwede ka mag-elite. Kung may kasi ang ginawa yan para tumulong. At doon nakipag-partner sa atin ang TESDA. Ang TESDA, with Secretary Suharto Mangudadato, ay mabait din at they are willing to help the out-of-school youth. So anong gagawin ng TFT Elite? Maghanap ng mga training center na willing to be a partner para doon natin ipasok ang mga gustong mag-aral ng building, automotive, driving, electrical, farming, lahat ng out-of-school youth program, doon natin ibabato. Ito wala naman tayong training center. Mabili pa tayo, wala naman tayong kakayang bumili ng computer ngayon. Wala naman tayong kakayang bumili ng tracking or mga di mag-partner tayo sa may kakayahan. Hindi tayo problema, kaya nga naghahanap mo magtanong, bakit kayo naghahanap ng partner? Wala pa kaming computer. Wala man kaming building, hindi siyempre maghanap ang TFT Elite ng partner para mayroong mga building, para lang. O doon namin ipasok ang aming mga scholars. Yan ang purpose ng ating elite. Gumawa at makipaghanap ng partner para tulungan ang mga out-of-school youth na makipag-train libre galing sa TESDA. Walang bayad. May allowance pa. 160 a day. Mag-aral ka lang. Halimbawa, kung kid nun, gusto nyo lahat ng mga TFT doon, mag-scholar, pwede. Pwede, libre, may allowance pa. Anong gusto nyo pag-aralan nyo? Ang alam nyo, ang gusto nyo. Diba, gusto mo mag-cooker, mag-hilot, ano pa yan? Meron pa yung pupunta ng abroad, caregiver. Mag-aral kayo dyan, libre. Walang bayad, kayo pang mabayaran ng TESDA allowance, 160 a day. Sa pinakamalapit na training center. Iwan ko lang, mayroon na sa Bukidnon, since mayroon, wala, ano palang lugar, natin, Jinsan, Region 12, Region 11, Region 9, Pangadian. Yan, ayan. City, And then, Region 10, pwede yan magsalita. Region 10, Zamboanga. Yan ang ating mga tinatawag na future, yung ating TFT Elite. So, dito tayo muna sa task force kasalan. Binigyan lang kita ng idea kasi ang elite is independent sister organization of task force kasalan. Ibig sabihin, kapatid.
ng task force kasanag ang tiipilit kasi ako rin ang president yan. Pero sinisiguro ko talaga na once you join Elite, may kakayahan talagang tumulong kasi may membership dyan, may bayaran dyan ng video, may bayaran sa kung anong mga tinutulungan natin. Last month, nakaipon ng pera, binili ko agad ng wheelchair. Kaya nagbigay tayo ng mga 10 wheelchair. Kasi pag may pera ang Elite, kukunin ko yan. Hindi ko yan ibubulsa, ibibili ko ng gamot at wheelchair sa mga senior citizen nating mga members. At ibigay rin natin balik sa tao. Kaya walang korupsyon kasi pag nagpera sila, bili tayo ng wheelchair. Maraming mga kapatid natin na walang wheelchair, bigyan natin. Anong paggamot, ibili natin ng mga vitamins. Anong pwede natin itulong sa mga maliliit na tao at mga mahirap, doon natin kukunin sa Elite. Yan ang purpose niyan. Oh. Makakatulong ka na sa mga brothers and sisters natin for scholars, matutulungan mo pa ang mga kapwa mo nangangailangan. Yan. Okay. So what is our future plan ng TFK Task Force Kasalan? Dito muna tayo sa Task Force Kasalan kasi yung Elite TV na yan na nagtutulong at naghanap ng paraan para tumulong. Dito sa ating plan sa TFK Task Force Kasalan, hinahikayat ko dati sa time ni Dato Joe as ORYC, I encourage them to train a youth, yung mga bata. Yan, maganda. Alam mo, siyempre, hindi naman tayo tatagal sa mundo, no? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Allah, no? Pero gusto ko mag-iwan tayo ng mga bata. At ang ating ititrain sa ila is good governance. Ano bang ibig sabihin ng good governance? Ang magandang pamamahala natin na ibigay at i-train sa kanila. Di ba sa program ko, palagi kong iniulit-ulit yung GMRC. Good Moral and Right Conduct with God-fearing. Dapat, ang ating programa sa mga bata ay titrain sila ng maayos at magandang paggobyerno na hindi magnakaw. Hindi natin tuturuan ang mga youth natin na magnakaw sa gobyerno. Turuan natin sila labanan ang pagnanakaw at magsalita against sa magnanakaw dito. Pag sinabi, hops, korupsyon yan, huwag ituloy, kawawa ng Pilipinas, kinakawawa nyo pa. At alam ko, iilan na lang tayong natitira dyan. Kasi yung iba, nalilibutan nila, lalo pa pag election time. Hindi ko naman kinakalaban, pero nire-remind ko kayo na ang binibigay ng pera, ng politiko na pera sa inyo, galing yan sa bayan. Tandaan nyo yan. Hindi yan galing sa kanilang mga bulsa. Pag nanalo sila, nakawin ulit tayo. Kaya ang nangyari sa atin, niloloko tayo ng politiko. Kasi pag may eleksyon, tayong magrereklamo, una din tayo sa listahan. Ang lakas nating magreklamo against sa politiko, pero nauna tayo sa listahan. Magalit pa tayo pag hindi tayo nakalista doon. Para bang malaking bagay ang 5,000, para bang malaking bagay ang 10,000, para bang malaking bagay ang 5,000 sa politiko na hindi nyo alam habang buhay mo yang pagtitiisan ang nakuha mong pera sa politiko. At wala kang karapatang magreklamo sa politiko dahil isa ka rin sa nabayaran. That is a crime because both vying is a crime. Pero walang nakukulong. Wala ring nababalita na nakulong dyan. Dahil mahirap daw bakuna ng ebidensya. Tama naman. No. Kaya ako nananawagan sa ating mga task force kasama. Subukan natin minsan lang na hindi tayo tatanggap ng pera ng politiko. Subukan lang. Minsan lang na para bang ipaalam natin sa kanila na tayo task force kasana. At alam ko, hindi naman tayo siguro mamamatay pag hindi tayo tumanggap ng pera ng politiko. Bakit? Magkasakit ba tayo pag hindi tayo tumanggap ng pera ng politiko? Hindi naman. In fact, with our principle, diyan natin maumpisahan kung anong tinatawag na prinsipyo ng isang task force kasana. Yan ang ating plan sa tinatawag na Against Corruption Program. Yung pag-ating pagtatayo ng mga youth, pag-organize ng mga youth, pagre-recruit ng mga youths at ipalam sa kanila ang ating layunin. Ganda ito, brother,
Puntahan natin ito after ng ating anniversary. No? So gusto nyong pumunta ng Bohol, Visayas,